Welcome sa GD6 na subject course. Kasi yung GD6 is all about AI for games. So yung project na pwedeng gawin natin is RTS na game. Kasi nga yung RTS tinatawag na real-time strategy game. So meron tayong enemy na gumagawa din ng strategy para sa kanya, paano tayo talunin. So yung current project is wala pang map but meron na tayong spawner. For example, ito yung command center. So nag-create tayo ng worker. Then yung worker pwede mag-create ng barracks. Ayan. So pwede natin i-click. Then kahit nag-on build siya, so pwede natin i-cancel. Tapos pwede din tayo mag-build ng war factory. Tapos yung power plant or ano ba yan, tawag dyan. Then tapos si worker after niya uh, pwede siya mag-gather ng resources. Tulad nito, okay, gather ng resources, gather resources. Ikaw din, gather ng resources, makapag-deploy ng soldier tulad ng ganyan, tank. Then meron din tayong units. So ibig sabihin makabuild lang tayo ng army if meron tayong units. So build tayo ng ganito na building para dadagdag yung units. So parang ganyan mangyayari. Ayun. After natapos nito, naging 45 na yung units natin. And then meron tayong soldier. Then merong mga positioning tulad ng ganito. So nag-a-align yung mga tawag nito, mga soldier natin. So they align automatically. And then after nyan, dito naman tayo hanap. Meron ng fog of war tulad nito. Merong discovery pwedeng unexplored at saka explored. Ayun, yun nga, may kalaban siya. So iwas tayo dyan. And meron din mga resources. Tapos hanap pa tayo. So you can see if wala na siya sa ating vision, hindi natin siya makikita. So merong ganyan. So hanapin natin yung AI natin. Nasaan na ba yung AI natin? So ito yung building ng AI. So ayan, nagka-gather din siya gumagawa din siya ng troops at saka ayun, tank. So far ito pa yung nagawa natin, then improve pa natin ito sa ating course. And meron na ding attack at saka a guard. So ayan. Okay, let's start. Punta ka dito sa project, new project. Dito ka sa built-in render pipeline na 3D. And then, create ka ng project. Tawagin natin GD6 RTS course. Ayan. Then, create project. Click nyo yan. So, dapat yung gagamitin nyo is CDT 6000.0 na LTS. Then, after nyan, pag na-open nyo na, punta kayo sa package manager. Dito kayo sa Unity Registry. Search nyo AI Navigation. Tapos, install ninyo. Sa akin, naka-install na. Tapos, after nyan, check ninyo yung input system if naka-install. And naka-install na din. After nyan, punta ka na naman dito sa edit, project settings, player, then nasa na ba yun? Yung
handling, yung active input handling dapat naka-both. Tapos yung color space is naka-linear. Then after niyan mag-restart niyan, then pwede ka na mag-start. Tapos meron akong link na binigay, download niyo 'yon and then copy niyo yung ito na script, folder, drag niyo sa folder ninyo, sa project file ninyo. Then wait lang natin mag-compile. Okay, after niyan, okay lang 'yan. Close niyo lang 'yan. Then punta ka sa window, hanap ka sa asset store. Sa akin, nandito na sa assets ko. Tapos yung outdoor ground texture, hanapin niyo 'yan sa asset store. Tapos download, import. Yung kailangan ko is konti lang. So none. And yung kailangan ko is ground 1 and ground 2 lang. Nasaan na yung ground 2? Ayan, yan lang. Tapos, import. Tapos yan, close ko na to. And start kaagad tayo dito sa terrain, 3D object, terrain. After sa terrain, settings. Tapos sa settings, let's make it 500 by 500. And terrain height, 600. Let's divide it by 2. Saan na ba? Nawala. Ako, I think 124 ata yun. So, divide by 2. Then, so, malaki ito. So, kung gusto nyo i-compare, create tayo ng 3D object, cube. And, as you can see, ganyan kaliit yung cube. Tapos, zoom out natin. So, yung mga assets na gagamitin natin para sa ating units is, ang size niyan is, I think, 4. So, ganyan kalaki yung mga tank, yung army natin. So, ganyan. Ganyan. Then, okay na. Then, dito tayo sa create, paint, paint terrain. Tapos, sa terrain, dito ka sa stamp terrain, 20. And then, make it 350 na brush size. Tapos, ito. Ayan. So, then, click mo yung middle. Nasaan na ba? Ito ba yung middle dyan? Check mo natin si cube. Hindi. Ay, 250, 250. Okay, tama. And, balik kay terrain. Stamp natin siya sa middle. So, bali yung mukha niyan parang ganyan. Tapos, dito, 15 na naman. Hindi. Dito muna tayo sa lower terrain. Gamitin natin ito. And then, I think yung opacity is 5. Yung brush size is 100. Yan. Then, start tayo mag-edit sa map. So, akin is, I think, ganyan siya. No. Ayan. Tapos, konting ganyan. So, parang ganyan yung map ko. Bali, dito yung base ng kalaban, dito yung base ko. After nyan, balik ka dito. So, paano ba yung lower terrain, para mag lower terrain, shift, then press, ganyan lang. Tapos, balik dito sa, yung stamp terrain, then naka 15, tapos balik sa 350, tapos 100, and then ito na brush. So, siguro, gawin natin 300. Ayan. No, 250 na lang siguro. So, parang ganyan. Tapos, ayan. Oops, bakit ang taas?
liitan na lang. Siguro 10. Control Z natin. 10. Masyadong mataas pa din. Okay na siguro yan. Then, again, liitan na lang natin yung 105. Tapos, shift na ganyan. So, parang ganyan yung mangyayari. Oops. Then, after nyan, dito na tayo sa smooth. Isang stamp pa nga. Kahit 5 lang. Tapos 100. So, parang ganyan. And then, dito tayo sa smooth height. Yung 100 nyo yan. Tapos yung brush size, malaki. So, para mag-smooth yung edge. Tulad niya. So, shift nyo lang, shift. Lagay tayo ng water. So, create ka ng empty. So, sa empty, reset. After nyan mag-reset, add component, tapos crest. Crest Ocean Renderer. Ocean Renderer. So, edit natin yung terrain. So, ganito na yung setup ng map. Iniba ko. So, parang hindi siya tawag nito. Oops. Hindi siya masyadong makita dyan. Pero, kung sa malayo, ganyan siya. Pero pag mas malapit, ganyan siya. So, ito is naka 4x4 yan. Okay, then color na natin yung terrain natin. So, pag create ng terrain, dito lang sa paint texture, add the terrain layers, create. Type natin yung ground, yung diffuse. Gamitin natin itong ground 1. So, bali ganyan kaagad. After nyan, another naman, create layer para sa ground 2 na diffuse. And then, start tayo mag-paint. Set ko yung layer natin by 10. Pati din ito. 10. Yan. Tapos, lagyan natin ng normal map. So, sa ground 2 is ito. Ito naman is yung ground na normal. Ground 1. Ayan. Then, paint ulit tayo. So, liitan natin. So, ganito na yung resulta after mag-paint. So, kung i-drag natin dito, zoom in natin. So, ganito yung texture niyan. So, ganyan. Then, start na tayo sa nav mesh. So, bali ito yung water. So, may kulang pa pala sa water. Edit pala natin. So, ito siguro yung shallow. Medyo i-blue natin. I think hindi din. Ito pala. Lang ba? Ito. Hindi din. Ito pala. So, medyo i-blue natin. Ayan. Tsaka ito din. Yun. Tapos para sa waves, create empty object. Let's call it waves. Reset transform. Search for crest shape.
FFT. Ayan, yan. Ang laki ng mga waves. So, ayan siya. And liitan natin yung ito. Siguro 0.2. Ay, hindi. Mali. Ito pala. 0.3. Much better. 0.3. So, meron na siyang ocean waves. Okay, next is para sa underwater kasi pag punta tayo sa baba, so wala tayong ganito yung nakikita natin. Edit din natin yan. Okay, punta sa main camera and then type under crest underwater renderer. Ayan. So makita nyo dito, hindi natin nakikita yung ocean floor. So kahit dito din, pagpunta tayo dito, so ganyan yung makikita natin. I think pwede pa natin i-edit yan. Okay na siguro tong map na to. Try natin yung navmesh surface dito sa AI. Navmesh surface. Tapos 0, 250. And then ano ba, saan man nakalagay ito? Ay, hindi. Dito tayo sa water. 35. So, dapat 35 dito. Ayan. And then, lagyan natin ng object collision, physics collider. Try nga natin kung physics collider. So, hide muna natin itong cube. Tapos, lakihan natin gamit itong volume. So, ganito baka laki. 250. More than 400. Ayan. So, masyadong malaki. 350. Masyadong malaki din. 300. No. 320. Yan, okay na to. Tapos, dito naman. Ayan. Yung try nga natin i-bake. So, bake. So, bali, ganyan yung na-bake niya. So, okay na to. Then, try natin mag-set up ng AI. To set up AI, gawa tayo ng 3D object. Tapos, capsule. 34. 35 pala. Then, drag natin siya dyan. Pati ko makita. Nasa 37. Yung perspective, ganyan. Tapos, add tayo ng navmesh agent. Navmesh agent. Tapos, let's create a script. Folder, scripts. Then, let's create a tawag nito to destination. No. AI na lang.
AI unit. Open. Tawagin natin siyang AI natin. Meron na tayong NavMesh agent. Tapos, add component na lang na AI unit. Gawa tayo ng empty object. So, 37. And then, let's call it destination. So, bali ganyan. Drag natin sa destination and ganyan natin. Tapos, drag nga natin sila dito. Then, play. Tuy. Nyari. Natabunan. Wait lang. I think sa camera. Nagka-problema tayo sa camera. Ayun. Again. Reset natin yung camera. Yung rotation niya. I-set na lang natin sa AI. Nasaan ba yung AI natin? So, dyan yung Z position niya. And then, think, ito ba? Yeah. Ito nga. So, start natin. So, follow na tong AI natin. So, kahit nandyan yan, di yan makapunta dyan. Kasi yung NavMesh surface natin ay hanggang dito lang. Yun, wala. Masyadong malalim. Patay na yung AI natin dyan. Kung ganyan kalalim. So, edit natin siguro. So, ganyan. Okay, edit natin yung NavMesh surface. Yung volume niya. Edit. Ito. Okay. Perspective. Clear mo natin tapos bake. Masyadong mataas pa rin. Yung size na lang siguro 5. Tapos clear bake. How about 4? Ayan, much better. Kaso hindi na niya nakuha dito. 4.5. Meron ba pati dito sa ilalim? Yung NavMesh. Think wala. Wait lang, disable mo na yung water. Wala nga. Yung destination, 4.3. Di din. 4. Ayaw rin. 5 talaga siya. Pati din ito, ayaw. 6.
6 much better. K6 about 5.8 point 9 may okay lang pala 0.9 okay na to, hindi lang siya masyadong na-render. Then balik natin yung water, tapos start natin yung AI, yung game, and ganyan, edit natin yung AI into 10 para mabilis tumakbo. So kahit lagay natin yan dyan. Oh, nice. Nice. So yan lang muna kasi sobrang taas na, 28 minutes. But more on setup lang ito. But sa next video, magko-code, ano ba? Basta hindi pa importante yung code dito sa activity na to. Yung importante is mag-setup lang ng map at saka yung environment.